Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kabig, mga katoto. Kumusta po? Kumusta po ang ating umaga ha? Friday na ngayon. Nako! Uling araw ng pasok doon sa mga nasa gobyerno. Pero syempre, ang ating pong mga kabig na nasa privado, syempre, nako, good morning! Hanggang bukas, syempre, Sabado ang pasok. Kaya sige po, ang oras natin ay alas 8:25. Oo. Tatawaran pa sana no? Sige po, kumilos po at kung kayo naman po ay nasa trabaho, siyempre pagbutihin po natin ang ating mga trabaho ha, ang ating pong mga gawain para nang sa ganun si boss ay matuwa sa atin. At ito, magpapasko na, kaya dapat magpasiklab tayo kay boss para dublihin po yung kanyang bonus na ibibigay po sa bawat isa sa inyo. Alright. Sige po mga kabig. At syempre, dako na po tayo dito sa Ikaw at Barangay kasama si Barangay Secretary Imog. Nagpapasalamat at patuloy po kayong nanonood. Okay? So, pag-uusapan po natin babalikan natin, although nakakasawa na itong BSK 2025, pero gusto ko lang konting kwentuhan doon mantakin nyo po, muntik-muntikan ng maipasa pala yung BSK 2025. So, ibig sabihin, kung hindi, paano ko po nasabi na muntik-muntikan? Dahil sa 15 mahistrado, mga kabig, sa 15 mahistrado, 8 po ang pumabor na valid yung Republic Act 12232. So, ilan po ang kumontra, ang hindi pabor? 7. So, ibig sabihin, kung medyo kakalikutin natin ang ating malibog na kaisipan, mga kabig, 4 doon, kasi 15 ang mahistrado, kasama po ang Chief Justice, no ho? So, ibig sabihin, nagkaroon sila ng butuhan at unang butuhan is 4 parehas, 7 parehas, 7 sa pabor, 7 naman sa hindi pabor. So, tie. Ngayon, ang magdi-decide doon, yung Chief Justice kung saan po siya papanig, doon sa parehas na boto. So, mangyari siguro, nakita niyang, teka, mas valid naman ito. So, dito na siya sa tuloy o valid yung Republic Act 12232. So, parang ganun po ang nakita kong senaryo. Sa akin, opinion ko lamang po ito, hindi po nakuha sa kwento doon sa mga sa akin pong opinion. Kumbaga, nilalaro ko lamang po yung sitwasyon, no? So, 8 yung pumabor na valid yung Republic Act 12232 para masuspende ang election ng barangay nitong December 2025 at 7 ang pumabor para 8 ang pumabor na valid ang Republic Act na masuspende sa November 2, 2026 at 7 naman ang pumabor na matuloy ang election. So, talaga mga kabig. So, kung nakakuha pa siguro ng 2 mahistrado para sumang-ayon doon sa validity, no, na ma-invalid yung Republic Act 12232, malamang magkaroon po ng eleksyon nitong December. Pero dangat nga lamang po na majority, no, 7+1 po ang nangyari, kaya naging valid. So, lumalabas mga kabig na itong kasalukuyang incumbent barangay officials, lumalabas na tapos na po yung kanilang termino. Nitong matatapos nitong December, kasi December ang election dapat. So, pagdating po ng December hanggang November next year ay nasa holdover capacity po ang tawag sa kanila, no? Holdover capacity po ang tawag sa kanila, no? So, yun po yung nasa Republic Act 12232. At sinabi rin, pinanindigan din ng Korte Suprema na walang na-violate doon sa right to vote ng mamamayan. Dahil kanila ay hindi naman inabolish yung eleksyon. At hindi rin din naman sinuspende ng walang eksaktong panahon, no? So,
yun ang kanilang paliwanag doon sa sinasabi ni Attorney Romy Macalintal na tinanggalan ng karapatan na bumoto. Alam din daw, sabi ng Korte Suprema, ng mamamayan kung kailan magkakaroon ng eleksyon. So talagang masalimuot pero nakakatuwa mga kabig kapag kayong pinaglalaro-laro. Sabi ko nga kanina, nililibugan ninyo yung isip, talagang medyo magiging interesado kayo. So syempre, ang COMELEC ngayon ay nakafocus ngayon, nakatuon ang kanilang atensyon sa paghahanda, no, preparasyon para sa BSKA 2026 na. Okay, ay nako mga kabig, mga katoto, alam kong nakakaumay na itong usapan pero naikwento ko lamang po sa inyo. Okay? So sige po, kung may comment po kayo, mag-like po, mag-share, mag-follow. At syempre, higit sa lahat, mag-subscribe dito sa Ikaw at Barangay kasama si Barangay Secretary Imog. Maupay nga aga haton nga tanan.